kasal po nila, ang kanta po nila talagang matibay, matatag yung kanilang relasyon. Pero paglipas ng ilang taon, iba ng kanta nila. Anong kanta? Please release me, let me go. O hindi po kalooban ng Diyos yun. Ang kalooban ng Diyos, habang buhay, Leandro and Amiela ay magsama. Yun ang kalooban ng ating pong Panginoon. Ngayon, sabi po dito, if you are desiring a strong, fruitful marriage, it must be built on the right foundation. Kung nais daw po natin, maging matatag, maging mabunga ang ating relasyon bilang mag-asawa, na ideya ng Diyos, dapat daw po maitayo at maitatag sa tamang pundasyon. Ano po ba sabi ng Biblia? Sabi ng Psalm 127, Christ must be the center and foundation of our relationship. Kinakailangan daw po si Jesus ang sentro at pundasyon ng ating pamilya. So, parang istruktura kung mga nasa likod po natin, paligid po natin, binanggalingan po natin, di ba? Nung itinayo po yung mga istrukturang ito, hindi po yung wall, hindi yung pader, hindi po yung roof ang unang tinayo. Hindi alam po natin ang unang tinayo. Yung pundasyon. Gaano man kaganda, tamahan, materialis, pertes, ang mga materialis na ginamit po natin, pero kung mali ang ating pundasyon, alam po natin, konting pagyanig, konting hangin, magkukulaps yung ating tinayong pundasyon. So ano po ang paalala ng salita ng Diyos? Ngayon, Leandro and Amiela ay magtatayo ng pamilya. Kinakailangan maitayo ito sa tamang pundasyon. Christ must be the center and foundation of your relationship. At ang sabi ng Biblia, wala nang ibang pundasyon kundi si Jesucristo. Siya yung batong panulukan na kuminsan nagiging katitisuran ng maraming tao. So, kinakailangan po pala siya ang maging sentro at pundasyon ng ating pamilya. Bakit po ito ang nais kong bigyang diin ngayon pong hapon sa aking maigsing sermon? Kasi alam po natin na kapag may problema po ang relasyon ng mag-asawa, apektado ang may anak, apektado ang anak. At alam po natin kapag may hanap buhay, may trabaho, apektado ang trabaho, hanap buhay. Kasi may problema yung mag-asawa. At alam po natin bilang trabaho, hanap buhay, negosyo, apektado. Maging buong komunidad kapag may problema ang pamilya, apektado. So, ang unang tinayo, tinatag ng Diyos, hindi po gobyerno, hindi simbahan. Ang unang tinayo, tinatag ng Diyos ay ang pamilya.